Sa bayan ng Sonora sa Mexico, isang dalagita ang inayang makipagkita ng dalawa niyang kaibigan. Excited naman siyang sumama dahil ang sabi sa kanya, may inihanda daw silang hindi niya makakalimutang sorpresa. Makalipas ang ilang araw, sa bakuran ng isang bahay ay nahukay ang bangkay ng dalagita. Kalaunan, mabubunyag na ito ay hindi lamang isang kaso ng pagtatraidor at panlilinlang. Dahil ang mga salarin ay kinunan pa ng video ang kanilang karumal-dumal na krimen. Nagmamalaking ipinakalat ito hanggang di nagtagal, nakarating ito sa ina ng kanilang biktima at kanyang nasaksihan ang mga huling malalagim na minuto sa buhay ng kanyang anak. Ito ang kaso ni Leila Lares Becerra. Sa maliit na border town ng Sonoita, Sonora, Mexico, kilala si Leila Montserrat Lares Becerra bilang isang masayahin at palakaibigang 15 anyos na dalagita. Isa siyang ordinaryong teenager, masigla, puno ng pangarap at laging kasama ang kanyang mga kaibigan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Leila ay palabiro, mabait at madaling magtiwala. Isa sa kanyang mga katangian na magpapahamak sa kanya. Noong September 25, 2025, tila normal lang ang araw ni Leila. Pagdating ng hapon, kasama niyang naghanda ang kanyang inang si Carmen para sa isang party na kanilang dadaluhan. Sa nasabing party, masayang nakihalubilo at nakisalo sa pagkain ang mag-ina, hanggang nagpaalam na si Leila na mauuna na siyang umuwi. Pinayagan naman siya ng ina na nanatili pa sa party ng nasa 30 minuto. Samantala, nakatanggap ng isang mensahe si Leila mula sa kanyang mga kaibigan na itago na lamang natin sa mga pangalang Michelle, 15 years old, at Sarah, 13 years old. Niyayaya nila makipagkita si Leila dahil meron daw silang sorpresa para sa kanya. Sorpresa na hindi niya makakalimutan. Ito daw ay isang lalaki na ipapakilala nila sa kanya. Dahil kilala at pinagkakatiwalaan niya ang mga ito, sumama si Leila nang walang pag-aalinlangan. Nang makauwi si Carmen, nagtaka siya nang datnan niyang tahimik ang kanilang bahay at higit sa lahat, wala doon si Leila. Sinubukan niyang kontakin ang telepono ng anak pero nabigo siya. Tinawagan niya rin ang mga kaibigan ng anak, kabilang na sina Michelle at Sarah. Ngunit diretsahang nagsinungaling ang mga ito at sinabing hindi nila nakita o nakausap si Leila. Nagsimula ng kabahan si Carmen. Hindi normal para kay Leila ang basta nalang umalis ng walang paalam. Kinabukasan, Biyernes, sa tulong ng kanilang mga kapamilya at kaibigan, nag-umpisa ng hanapin ni na Carmen si Leila. Pagsapit ng Sabado, wala pa ring bakas ng kanyang anak kaya humingi na siya ng tulong sa mga pulis at inireport na niya ang anak na nawawala. Ngunit dahil weekend, naantala ang aktibong physical search ng mga otoridad hanggang Lunes. Sa loob ng 6 na araw, desperadong naghanap ang mga pamilya ni Leila, mga otoridad at ang buong komunidad. Habang nagpapatuloy ang paghahanap, unti-unting lumalabas ang mahalagang detalye. Napag-alaman ng mga investigador na ilang araw bago ang pagkawala ni Leila, mayroon palang naging tensyon sa pagitan niya at ng kanyang dalawang kaibigan na sina Michelle at Sarah. May mga masasamang sinasabi daw ang mga ito online tungkol kay Leila at kinukutya nila ito lalo na ang kulay ng kanyang balat. Bukod dyan, may mga nakapansin din sa mga kaduda-dudang kilos ng dalawang dalagita. Bagamat naging persons of interest ang dalawang menor de edad, ikinagulat pa rin ng marami nang noong October 2, 2025, natuklasan ng mga otoridad ang naaagnas ng katawan ng 15-year-old na si Leila Lares Becerra na nakalibing sa bakuran ng bahay nila Michelle. Ang biktima ay natagpuan sa halos 2 metrong lalim na hukay at nilagyan ng quicklime ang mga labi, marahil para mapabilis ang decomposition nito o para hindi ito mangamoy. Ayon sa mga reports,
Madalas pang tumambay sa lugar na yon si Michelle at ang kanyang mga kaibigan noong mga araw na nakalibing roon si Leila. Ang mas masakit pa para kay Carmen, ibinalik sa kanya ang kanyang anak na nasa isang selyadong kabaong na. Nasa advanced stage of decomposition na kasi ang mga labi ng matagpuan, kaya hindi na pinayagan si Carmen na makita ito. Ibig sabihin, hindi na nasilayan pa ng ina ang kanyang anak kahit sa huling pagkakataon. Sa pagkakatuklas ng mga labi ni Leila, naging pangunahing suspects ang 15 anyos na si Michelle at 13 anyos na si Sarah. Subalit may isa pang tao ang siniyasat ng mga investigador. Isang lalaking konektado umano kay Michelle. Nang matagpuan din ang lalaking ito na wala ng buhay at nang lumabas pa ang ilang impormasyon tungkol sa kanya, tuluyan na siyang na-eliminate bilang suspect. Samantala, sa interogasyon ni na Michelle at Sarah ay umamin din sila sa krimen kinalaunan. Ayon sa kanilang confession, nilinlang nila si Leila para pumunta sa bahay ni Michelle. Sinabi nila na may ipapakilala silang isang lalaki at ito daw ay isang hindi malilimutang sorpresa. Pagdating doon, agad nilang iginapos si Leila sa isang upuan at piniringan din ang mga mata nito. Buong akala daw ng dalagita ay isang simpleng katuwaan lang yon, hanggang sa ipulupot ng 2 lubid sa kanyang leeg. Sinal ni na Michelle at Sarah ang kaibigan hanggang ito ay malagutan ng hininga. Matapos noon ay inilibing nila ito sa bakuran ni na Michelle. Nang tanungin ang kanilang motibo, ayon sa dalawa, ang lahat ay nagsimula sa romantic rivalry at selos dahil sa isang lalaki. Pero bukod sa patraidor na pagpatay at tila mababaw na motibo, mas lalo pang ikinagimbal ng publiko nang lumabas ang isa pang detalye. Nirecord nila ang buong krimen at sinend ang video sa ilan nilang kakilala na parang ipinagmamalaki pa ang kanilang ginawa. Makalipas ang ilang buwan matapos mawala ni Leila, mismo si Carmen ang nakatanggap ng video na yan mula sa isang anonymous sender. Walang salita ang makakapagpaliwanag ng naramdaman ng ina habang pinapanood ang mga huling sandali ng anak. Sa umpisa ng video, makikita si Leila na nakaupo sa gitna ng tila isang bodega at may piring sa mata. Naroon din sina Michelle at Sarah at sinimulan nilang igapos si Leila sa upuan. Kahit na gano'n ang eksena, makikitang nag-uusap pang tatlo at nagtatawanan. Makalipas ang ilang sandali, tinanggal din ng dalawa ang lubid na nakagapos sa biktima. Pero nanatiling nakaupo si Leila, piring ang mata at buo ang tiwalang naghihintay lang siya sa isang sorpresa. Makikitang nagsesenyasan at nagbubulungan sina Michelle at Sarah. At sa kanila muling inikot ang lubid sa bandang balikat ni Leila. Pagkatapos, pumunta sila sa magkabilang gilid ng dalagita at hawak ang magkabilang dulo ng lubid. Sabay nila itong hinila para masal si Leila. Halos hindi na nakareact ang biktima at sa gitna ng kanyang struggle, inalis pa ni Sarah ang piring nito sa mata. Tumingin pa sa kanya ang kawawang biktima na tila ba nagtatanong kung bakit. Hinila ni na Michelle at Sarah ang lubid hanggang tuluyan ng malagutan ng hininga si Leila. Noong unang bahagi ng 2026, nilitis ang 2 menor de edad sa ilalim ng Mexican Juvenile Justice System. Maraming ebidensya laban sa kanila, pero ang pinakamalakas sa lahat ay ang video ng kanilang sariling krimen. Ngunit noong March 2026, sa kabila ng pagiging planado, brutal at recorded ng krimen, ang 15 anyos na si Michelle ay nasentensyahan lamang ng 2 taon at 10 buwan sa isang juvenile detention facility. Samantala, ang 13 anyos na si Sarah ay binigyan lamang ng 11 months na probation o supervised release. Bukod pa rito, ang damages na inutos ng korte na ibayad nila sa pamilya ng kanilang biktima ay nagkakahalaga lamang ng 5,657 Mexican pesos o nasa 20,000 Philippine pesos lang. Halagang ayon kay Carmen ay hindi man lang sapat para sa gastos sa libing ng anak. Matapos ang hatol,
sumiklab ang malawakang protesta sa Mexico. Marami ang naniniwalang hindi sapat ang parusa para sa isang malinaw na premeditated femicide. Subalit walang mas lalakas pa sa tinig ng pagkadismaya ni Carmen. Para sa kanya, ang sentensya ay isang insulto sa alaala ni Leila. At hindi pa dyan natatapos ang bangungot ni Carmen. Dahil kapitbahay lamang nila si Sarah na malaya dahil sa probation, nagkikita pa rin sila at ayon sa kanya, minamaliit at kinukutya umano siya ng pamilya ng killer ng kanyang anak. Pinapamukha daw ng mga ito ang napakagaan na sentensya na ipinataw kay Sarah. Dahil dito, napilitan si Carmen na lumipat na lang ng matitirhan para lang makaiwas sa panghaharas sa kanya. Bukod pa dito, noong May 2026 ay nagsampa umano ng kasong psychological violence at threats ang isa sa mga kaibigan ng mga salarin laban kay Carmen. Walang masyadong detalye ang nai-report tungkol dito, pero ayon sa legal team ni Carmen, isa lamang itong tangkang patahimikin siya. Subalit walang makapagbubusal sa inang sumisigaw ng katarungan para sa kanyang anak. Patuloy niyang inaapela na pabigati ng sentensya sa mga pumatang kay Leila at hayagan niyang prinotesta ang di umano'y matinding irregularidad sa sistema at proseso na nagpapahirap sa kanya na makamit ang nararapat na hustisya. Kasabay nito, isinusulong ni Carmen ang isang panukalang batas sa Mexico na magpapabigat sa sentensya ng mga menor de edad na gumagawa ng mabibigat at planadong krimen. Tinawag niya ang inisyatibong ito na Ley Leila o sa Ingles ay Leila's Law. Para kay Carmen, ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang anak, kundi para sa marami pang biktima ng sistemang nagpapataw ng parusa base lamang sa edad at tila ba hindi tinitimbang ang bigat ng kasalanang nagawa. Dahil sa butas na ito, lumalakas ang loob ng ilang menor de edad na gumawa ng mga matitinding krimen at minsan, nagagamit ang mga kabataan sa iligal na mga gawain. Nakaka-relate tayo sa problemang ito dito sa Pilipinas dahil mayat maya ay maibabalita na heinous crime na ginawa ng isang menor de edad. Bagamat mahalaga ang rehabilitasyon, sana ay isaalang-alang din ang kaligtasan ng publiko kung napakagaan o halos walang magiging parusa ang mga violenteng juvenile offenders. Higit sa lahat, sana ay mahanap ang tamang balanse para hindi naman maramdaman ng mga naulila na napagkaitan sila ng hustisya. Anong masasabi nyo sa kasong ito? Share nyo lang ang opinion nyo dyan sa comment section. Don't forget to like and share this video and subscribe to my channel for more content like this. Bawat engagement nyo po sa aking videos ay malaking tulong sa aking channel. Salamat sa panonood at ingat tayong lahat. Bye!